Ang pulutong ay nakita rin iyon na absurd. Paano ang kanilang pope ay maaaring isang demonyo? Sa isang nakuyam na kamao, sinabi ni Bai na, ang tunay na pagkakakilanlan ng pope ay lililinawin at kung siya ay isang demonyo o hindi ay malapit nang makita ng lahat. Sa isang malakas na pagsabog, bigla niyang sinuntok ang pope sa leeg. Naniniwala ang lahat na pinatay ni Bai ang pope. Agad na hinugot ng mga knights ang kanilang mga espada at kasama si Soren ay sumugod upang atakihin si Bai. Sinumpa pa ni Soren ng galit na siya ay nadaya. Naniniwala siya na ginamit ng demonyo ang mga panlilinlang upang gambolain siya kaya ginagawang madaling patayin ang pope. Siya ay tunay na isang demonyo at nilalayo niyang ituwid ang kanyang pagkakamali bago pa may ibang mamatay. Tinitigan lang ni Bai ang nakahiga na figure ng pope at inutusan siyang ihayag ang kanyang tunay na anyo. Ang demonyo na umagaw sa posisyon ng pope. Huminto si Soren sa kanyang mga track nang makita niya ang pope. Sa harap ng kanyang mga mata, ang pope na pinagkakatiwalaan at sinundan niya sa buong buhay niya ay naging isang demonyo. Ang demon pope ay umungol sa pagkalito. At habang ang nagsiksikan ng mga tao ay nagsimulang tumakbo sa takot, ang demonic essence sa loob niya ay unti-unting sinakop ang kanyang isip. Galit, idineklara niya ang kanyang intensyon na patayin si Bai. Si Bai sa kabilang banda ay ngumiti lamang na may hitsura na nagpakita na inaasahan niya ang kinalabasan na ito. Tama nga ang inaasahan niya. Ang kanyang kapangyarihan ay masyadong advanced para sa mga tao ng panahon na ito. Kaya, gamit ang kanyang kakayahan, maaari niyang gawin ang lahat ng naniniwala ng lubusan sa Pope na makita ang narrative na itinayo niya. Alam niya na ang pagtatalo sa Pope ay hanggal at ang pagpapakawala ng isang virus upang patayin siya ay hindi ganap na kukumbinsihin ang mga tao. Ngunit sa kabutihang palad nang pumunta siya upang sunduin si Mangum noon sa Wuwang, nakita din niya ang isang A-grade demon blood essence. Sa sandaling sinuntok ni Bai ang Pope, iniksyonan niya ang demon blood essence sa kanyang katawan at dinurog ito. Para sa double insurance, idinagdag din niya ang zombie virus. Kaya, anuman ang epekto na aktibo, ang Pope ay magiging isang tunay na monster sa harap ng lahat. Sa kanyang pangangatwiran na sinakop, ang Pope ay naging isang ganap na demonyo. Nagtipon siya ng isang nagliliyab na apoy sa kanyang malawak na nakabukas na bibig at ibinaon ito sa pulutong. Habang ang natitirang mga tao ay nagtipon, tumakbo upang magtago. Kinuha ni Bai ang isang natakot na Soren at kinakaladkad siya palayo sa apoy. Alam niya na ang mga sungay ng demonyo at nagliliyab na apoy ay ang blood essence na nagkakabisa. Ngunit yun lang ang mayroon. Dahil ang paggamit ng isang A-grade demon blood essence ay may mahigpit na mga kinakailangan. Sa isang ligtas na distansya, si Soren ay naguguluhan pa rin tungkol sa Pope na isang demonyo. Ngunit ang sinasabing anak ng Lord ay pinanood ang eksena na may alam ng ngiti. Sigurado siya na ang katawan ng Pope ay malapit nang bumagsak sa ilalim ng strain ng kapangyarihan ng blood essence. Kinuha niya ang center stage at inihayag ng matuwid na, ang demonyo mula sa impyerno ay umagaw sa posisyon ng Pope, binabaluktot ang mga doktrina at sinasaktan ang mga tapat na mananampalataya. Ngunit ngayon naglakas loob siyang pigilan siya, ang anak ng Lord, mula sa pag-aalis ng plague at pagliligtas ng buhay. Ang gawaing ito ay hindi mapapatawad at ipapatupad niya ang banal na parusa sa kanya. Iniunat niya ang isang daliri at idineklara para sa Pope na mamatay. Bigla, ang madilim na demonic blood ay umagos mula sa lahat ng dako sa loob ng katawan ng Pope at ilang segundo pagkatapos siya ay sumabog. Lumuhod si Soren sa parehong mga tuhod, nagsisisi, at nagmamakaawa kay Bai para sa kapatawaran. Bilang isang commander ng Temple Knight ng Radiant Church, siya ay binulag ng isang demonyo at gumawa ng isang mabigat na kasalanan ng paghadlang sa anak ng Lord. Handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Nang makita ito, kalmadong sinabi ni Bai na, hinahangaan niya ang tapang at debosyon ni Soren, ngunit umaasa siya na, naiintindihan niya na hindi pinarurusahan ng Diyos ang sangkatauhan. Nagmamalasakit siya sa mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit siya dumating sa mundong ito na may tanging layunin ng pagkuha ng plague. Nasiyahan si Soren dito at sumagot na nauunawaan niya. Sa pahintulot ni Bai, titipunin niya ang lahat ng mga apektado ng plague sa lungsod at dadalhin sila sa kanya. Ang pagtatapos ng misyon pagkatapos inalis ng Vatican ang demonyo, mabilis na bumaba ang simbahan habang ang Cult of the Plague ay mabilis na umakyat, at ang mga operasyon ni Bai sa Europe ay hindi na hinadlangan.
Narinig ng lahat ang tungkol sa God of Plague. Ang bawat plague-stricken city ay naghahanda at tinanggap ang kanyang nalalapit na pagdating. Di nagtagal, ang mga Pillars of Plague ay nakatayo ng matangkad sa bawat lungsod at nayon sa buong Europe. Ngunit ang condensation ng Seeds of Plague ay malayo pa sa tapos. Kaya, kailangan niyang magpatuloy sa paglalakbay sa buong Africa, Asia, at Eurasia. Nakatagpo siya ng iba't ibang mga lahi, relihiyon, at imperyo. Inabot ng 1 taon, 5 buwan, at 12 araw upang sa wakas ay makumplito ang condensation ng Seeds of Plague. Ngayon, kailangan lang niyang bawiin ang plague mula sa mga pillars. Kung gayon, tapos na siya sa misyon na ito. Ang misyon na ito ay walang malalakas na kalaban, ngunit ito ay hindi kapani-pani walang mapaghamon. Kung alam niya muna kung gaano katagal aabutin upang kumpletuhin, maaaring hindi man lang siya pumasok sa dungeon, lalo na kung isa sa alang-alang ang halaga ng 1.5 taon sa maagang post-apocalypse. Kinwestiyon siya ng system kung gusto niya bang kolektahin ang lahat ng plague seeds sa plague pillars. Habang si Bai ay ngumiti ng may kasiyahan, pinili niya ang oo. Samantala, sa loob ng lungsod ng Florence ng medieval Europe, partikular ang courtyard kung saan itinatag ang unang plague pillar, si Elena, na isa na ngayong high priestess, at kapwa masisigasig na mananampalataya ng Plague God, ay lumuhod at nananalangin para sa isang maayos na paglalakbay para sa Plague God. Naway matapos niya ang kanyang mga plano ng maaga. Bigla, nakita ni Elena at nang pulutong sa paligid ang isang bagay na hindi inaasahan na labis na nagulat sa kanila. Ang knight na nagbabantay sa High Priestess ay kinwestiyon kung ano ang nangyayari. Bakit ang pillar ng Plague God ay nawawala? Sa mga matang lumuluha, ipinaliwanag ni Elena na, iyon ay dahil ang kanilang Diyos ay nakumpleto na ang kanyang paglalakbay at ngayon ay bumabalik na sa kaharian ng mga Diyos. Bahagya siyang lumingon patungo sa knight at kalmadong inutusan siya at ang lahat na naruroon na bigkasan ang mga turo na ibinigay sa kanila ng kanilang Diyos. Kailangan nilang ipaalam sa God of Plague na naitindaan nila ang kanyang mga turo. Nanata ang knight na gagawin ang sinabi sa kanya. At habang pinamumunuan ni Elena ang lahat sa pagdarasal, ang mga knights at ang natitirang naruroon ay sumunod. Pagkatapos sa mga kalye ng Florence, habang naririnig ng mga ordinaryong mamamayan at manggagawa ang mga dasal ng kanilang kapwa mananampalataya, ibinaba nila ang lahat ng kanilang ginagawa at sumali sa kanila sa pagdarasal. Sa sandaling iyon, ang Pillar of Plague ay nagsimula sa kanyang ascension habang ang lahat sa lungsod ay patuloy na bumibigkas ng mga turo ng kanilang Plague God. Ang kanilang mga dasal at debosyon ay nakikita sa anyo ng maliliit na bubble sa hangin. Samantala, habang ang eksena ay lumipat sa Vatican City, isang katulad na bagay ang nangyayari. Pinangunahan ni Soren, bawat tao sa lungsod ay masigasig na bumigkas ng mga turo ng Plague God sa buong Europe at ang buong mga kontinente, Africa, Asia, at Eurasia, sa iba't ibang mga lahi, relihiyon, at imperyo. Bawat isang tao sa buong planeta sa kanilang sariling paraan ng pagsamba ay nananalangin at bumibigkas ng mga turo ng Plague God habang ang daan-daang Pillars of Plague ay umakyat sa kalangitan, pagkatapos ay nagtipon sa kalawakan at bumaba pabalik sa isang solong lugar sa Earth kung saan naruroon si Bai. Naririnig niya ang lahat, ang kanilang mga tinig ng pagdarasal, ang kanilang katapatan, debosyon, pasasalamat, takot, at marami pang ibang bagay. Naririnig at nararamdaman niya sila tulad ng ilang buhay na Diyos. Gayun din, sa sandaling iyon, inabisuhan siya ng system na ang misyon ay nakumpleto, at ang kanyang agarang paglabas mula sa dungeon ay inabisuhan din. Sa Bai City, ang oras at ang SSS scroll kaya, bumalik sa Plague Factory ng Magic City, ang gantimpala para sa SSS Class Dungeon ay nabuo sa anyo ng isang scroll, isang SSS Class Life and Death Job Change Scroll. Ang kinakailangan upang ma-access ang scroll ay ang taglayin ng talent ng isang virus monarch ng pantay na klase. Nakatingin sa scroll, napansin ni Bai na ang scroll ay hindi mukhang kahanga-hanga sa kabila ng kapangyarihan nito. Gusto niya talaga ng job change. Ngunit ang misyon ni Lord Leo ay nangangailangan din sa kanya na kumuha ng 2 SSS level scrolls anuman ang profession. Gayunpaman, ngayon na mayroon siyang isang SSS level job transfer scroll, ang kailangan lang niya ay isang pangalawa. At sa pagkakaalam niya, ang Abyss ay mayroon ding isang SSS level transfer job scroll. Ngunit habang si Bai ay aalis na mula sa Plague Factory,
Inabisuhan siya ng system na nabigo siya sa Plague Factory mission. Si Bai ay pansamantalang nalito. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ba niya nakita ang pinagmulan ng Plague Factory? Ngunit pagkatapos ay nalaala niya nang makita niya si Fukusumi, walang notification na ang misyon ay nakumpleto. Tila ang pinagmulan ng plague na hinahanap ng misyon ay isang bagay na nabago ng kanyang presensya. Ngunit pagkatapos isinakripisyo ni Fukusumi ang kanyang sarili, ang pinagmulan ay dapat na nawala ng kapangyarihan at namatay din, kaya ang kanyang pagkabigo sa misyon. Pagkatapos makita ang kasalukuyang estado ng mga higanteng kabute, may pakiramdam si Bai na bago ang pagbabago, ang mga kabute na ito ay maaaring ang pinagmulan. Paglabas ng sewage treatment pond, na-curious si Bai tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanyang White Emperor City. Kaya, binuksan niya ang kanyang chat window at nagmensahe kay Song Zhang. Nagtanong siya tungkol sa kasalukuyang status ng Bai City. Ano ang kasalukuyang lakas ng lahat? Nakakatuwa sapat, simpleng sumagot si Song Zhang na, ang reconstruction ng city-state ng S-level grade sa ilalim ng Universal Oil ay opisyal na nagsimula, at pumili siya ng isang lugar upang ilagay ang supercomputing core at production line. Gayun din, pagkatapos matanggap ang kanyang patnubay ilang araw na ang nakalipas, ang lahat ay may isang direksyon na gagawin. Gayunpaman, 4.5 araw pa lamang at ang lahat ay tumutulong din sa pagbuo ng Bai City, kaya walang pagbabago sa lakas. Si Bai ay lubos na nagulat sa balitang ito. Malinaw niyang naaalala na nakulong siya sa loob ng isang dungeon sa loob ng 1.5 taon. Ngunit 4.5 araw pa lamang sa totoong mundo. Pagkatapos ay tumama ito sa kanya tulad ng isang kulog. Dapat ito ay dahil sa hourglass of time. Ito ay naging isa sa kanya nang ito ay nakipag-ugnay sa kanya, lumitaw at nawawala sa kanyang kamalayan, at lumitaw ito sa dungeon ng mag-isa. Alam ni Bai na ito ang tanging artifact na maaaring gawing lumipas ang mga taon tulad ng mga araw. Binuksan niya ang kanyang White Emperor chat group, malinaw niyang makita na si Han Sha ay nakatanggap din ng failed mission notification, bagaman tiyak na hindi sila nakakuha ng parehong misyon. Pagkatapos ng lahat, siya lang ang may plague seal. Inihayag niya ang kanyang pagbabalik at kinumpirma na ang Plague Chemical Factory mission ay talagang nabigo. Agad na nag-ilaw ang group chat sa mensaheng ito habang ang ilan ay tiniyak kay Bai na siya na ang pinakamalakas, kaya ang isang pagkabigo ay hindi masamang bagay. Kung malungkot siya, si Sister Lu Hai, isang evolver na malinaw na gusto ang kanyang lalaki sa ibaba, ay maaaring mag-alok ng higit pa sa isang mainit na yakap. Gayun din, ang isang tunay na lalaki ay hindi kailanman natatakot sa pagkabigo. Sayang lang para sa SSS level profession scroll. Pagkatapos ng lahat, ang isang boss na lampas sa level 70 na nagsasakripisyo ng kanyang sarili upang magbukas ng isang dungeon ay itinuturing na mahirap, kaya ang pagkabigo ay medyo normal. Ngumiti si Bai nang basahin niya ang lahat ng ito. Tila naniniwala ang mga taong ito na ang Chemical Plague Factorize mission at ang Dungeons mission ay isa at pareho. Ngunit hindi yun maaaring malayo sa katotohanan. Nag-post siya ng kanyang SSS class job change scroll sa grupo, na iniiwan ang lahat na hindi makapagsalita. Simpleng ipinagsalubong ni Bai ang kanyang mga braso at naghihintay para basahin at malaman nila kung ano ang kanilang pagkakamali. At ganoon nga, nagsimulang damaloy ang mga komento sa loob ng chat group tulad ng isang tidal wave. Ang ilan ay upang batiin siya habang ang iba ay upang ipahayag ang kanilang pagkamangha at ganap na hindi paniwala. Ngumiti si Bai nang may kasiyahan habang binabasa niya ang mga komento, ngunit pagkatapos ay nakita niya na si Han Sha ay humihiling na i-upgrade nila ang chat group sa isang league. Kinwestiyon ni Overlord kung ano ang ibig sabihin ni Han Sha sa league. Ito ba ay League of Legends o isang bagay? Sumagot ang isang evolver na nagngangalang Leaf na, alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Han Sha sa league. Tila, pagkatapos mag-upgrade, maaari nilang ilagay ang pangalan ng alliance sa kanilang mga talumpati o anunsyo. Idinagdag ng isa pang evolver na nagngangalang Luhay na, nabasa lang niya ang tungkol sa mga benepisyo ng pag-upgrade ng mga chat groups, at marami sa kanila, ngunit ito ay magastos. Sumingit si Bai sa sandaling ito, na ipinagbigay alam sa grupo na, matagal na niya itong ideya, ngunit hindi niya alam kung handa ang lahat sa grupo. Ang league ay tulad ng isang organisasyon, at ito ay lahat tungkol sa karangalan at kaluwalhatian, ngunit ang kanilang chat group ay mas relaxed.
Pagkatapos ay sinimulan niya ang isang botohan kung i-upgrade ang chat group sa isang league group. Pinayuhan niya ang grupo na mag-isip muna tungkol dito at huwag magmadali upang magpasya. Kung higit sa 2/3 ng mga tao ang sumang-ayon, mag-upgrade sila. Siyempre, si Hansha ang unang sumipa ng buong gamit at sumang-ayon dito ng buong puso. Pagkatapos ay inialok niya ang kanyang lugar pabalik sa Magic City para mag-relax at magpahinga si Bai pagkatapos lamang matapos ang isang dungeon. Mayroon din siyang mainit na kama. Hindi makapagsalita si Bai. Ibig kong sabihin, sino ang gustong matulog sa kanyang mainit na kama? Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil si Hansha ang tanging tao sa Magic City na maaari niyang pagkatiwalaan. Sinabi niya kay Hansha na ipakita sa kanya ang villa area upang makapagpahinga siya roon. Sumang-ayon si Hansha na gawin iyon. Isinara ni Bai ang chat group window na nakakaramdam ng sakit ng ulo na darating. Dumating siya sa high-class villa district ng Magic City pagkatapos ng ilang minuto. Nang makita ang villa, medyo humanga siya dito. Mukhang maganda at ligtas, at ang thermal tracking o virus tracking ay walang nakitang buhay na organismo sa loob. Hindi niya alam, dalawang babaeng multo sa loob ng villa ang tila nakaramdam ng kanyang presensya. Ang blonde-haired ghost ay natakot, habang ang brunette-haired ghost ay tiniyak sa kanya na, huwag mag-alala. Papatayin niya ang nanghihimasok. Ngunit ang blonde ay gusto lang na itaboy ng kanyang kapatid si Bai, hindi patayin. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.